Minsan, akala natin siya na, pero hindi pa pala. Ika nga sa kanta, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Pero bandang huli, meron at merong isang tao na nakatakda para iparamdam sa atin ang tunay na pag-ibig. Narito ang isang kwento at sana'y maibigan nyo. Kumusta mga kaibigan? Ako nga pala si Inday Badiday, ang magbibigay kulay at inspirasyon sa inyong buhay. Kaya huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga kwentong inyong kagigiliwan at susubaybayan. Pasado 5:00 ng madaling araw nang biglang mapabangon si Jane mula sa pagkakatulog. Napatingin siya sa kanyang cellphone at tinignan doon ang petsa. May kurot sa puso siyang naramdaman at napahinga ng malalim. Oktubre, 2 taon na ang nakalipas din noon nang siya'y itinakdang ikasal sa lalaking inakala niyang itinadhana para sa kanya. Pero sa masakit na kabiguan lamang pala, nauwi ang matamis na pag-iibigan. Bumangon ang dalaga at saka binuksan ang mga bintana. Ramdam niya ang pagyakap ng malamig ng hangin sa kanyang balat. Saglit siyang pumikit at sinariwa ang pangyayaring bumago sa kanyang buhay. Pangyayaring nais niyang kumawala sa kanyang memorya. Isa pang pagkakataon, binuksan niya ang alaala at muling binalikan ang nakaraan. 2 taon na ang nakalipas, isang malaking sorpresa ang gumulat sa kanya. Isang lalaking nakaluhod na mayroong dalang singsing at bulaklak habang pumapalakpak at masayang-masaya ang mga malapit na kaibigan at pamilya nila. "Jane, I want to spend the rest of forever with you. Will you marry me?" May malaking ngiting tanong ng lalaki habang nakalahat ang kamay na may singsing sa kahon. "Yes, I will marry you, Zoren," lumuluhang tugon ni Jane. Balot na balot ng kasiyahan ang puso niya. 6 na buwan na ang lumipas, handa na ang lahat at preparado na mula sa mga ninong at ninang maging hanggang sa mga abay. Naipadala na ang mga imbitasyon at bayad na rin ang reception. Araw ng kasal na lamang ang inaantay nang biglang nawalan ng linaw ang masaya sanang araw. Kakauwi lamang ni Jane noon mula sa kanyang business trip sa Korea. Nagdesisyon siya na dumiretso sa kondominium na inuupahan ng kasintahan. Sigurado siyang miss na siya ng nobyo dahil 1 linggo na rin silang hindi nagkita dahil sa trabaho, pero tila ba may kakaiba siyang napansin. "Hi babe, namiss mo ba ako?" ang masiglang bati ni Jane sa kasintahan. Isang tingin na walang emosyon lamang ang naging tugon ni Zoren. "Hoy babe, di mo man lang ba ako yayakapin or ikikiss? Parang hindi mo naman ako namimiss niyan eh." Paglambing ng dalaga. At niyakap nga siya ng kasintahan, subalit parang naging malamig ito. Sa mga pagkakataong iyon, alam niyang may mali. Alam niyang hindi ganoon ang normal na pakikitungo sa kanya ng nobyo. "May problema ba, Zoren?" Seryosong tanong ni Jane. "Wala naman," maikling sagot ng binata. "Ramdam ko na meron. Baka gusto mong pag-usapan, baka makatulong ako." Nag-aalalang tanong ng babae. "Parang ayoko na magpakasal," diretsong sagot ni Zoren. Bakit? Gusto mo bang i-move muna natin? Nape-pressure ka ba? Pwede naman nating pabago yung date. Nauutal na saad ni Jane. "Hindi yan, Jane eh. Parang ayoko na magpakasal sa'yo," tugon ng lalaki. "Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na?" "Hindi sa ganun, Jane. Hindi tayo maghihiwalay, okay? Gusto ko lang ng oras para sa sarili. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Gulong-gulo na kasi ako eh. Please, baka pwedeng kahit iyon lang ibigay mo na sa akin." May inis na wika ng binata. Napaluhan na lang si Jane. Tumalikod siya at umiyak na umaalis sa kondominium na tinitirahan ng kasintahan. Halos 2 linggo na hindi nagparamdam o nakipag-usap kay Jane ang nobyo. Pero sa loob din ng 2 linggong iyon, nakita niya ang nobyo sa isang coffee shop sa mall na mayroong kasamang ibang babae. Ibang-iba ang ngiti ng binata. Kumikislap ang mga mata. Humahagal pa ang tawa at tila sobrang ligaya habang kapiling ang ibang babae. Masakit para kay Jane na makita iyon. Pakiramdam niya'y nanliliit siya dahil sa panlulokong naganap. Pinilit ng dalagang sarili na huwag kausapin ang nobyo.
Hindi pa siya handa at sobrang nasasaktan pa rin ang kanyang puso. Sinubukan niyang tawagan ng ilang malalapit na kaibigan upang ipagtapat ang nakita. Lalo na lamang siyang napaiyak sa narinig. Oo Jane, sorry pero alam na namin. Nakita namin nung nag-travel ka sa Korea. Sobrang sorry kasi hindi namin alam kung paano sasabihin sa'yo. Sorry talaga Jane, saad ng kaibigan. Ayos lang, salamat sa pagsasabi ng totoo. May panginginig sa boses na ibinaba ni Jane ang tawag. Naisipan niyang tawagan ng ate ni Zoren. Malapit siya doon kaya paniguradong may magagawa ito. Hello Ate Tara. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko. Nahuli ko po si Zoren na may kasamang iba. Niloloko po ako. Lumuluhang pahayag ni Jane habang kausap ang kapatid na babae ng nobyo. No? Hindi magagawa ng kapatid ko iyon Jane. Kung galit ka kay Zoren, huwag mo naman sanang siraan pa. Kilala ko ang kapatid ko, hindi niya magagawang magloko. Depensa naman ang kapatid ng nobyo. Labis na nasaktan ang dalaga sa narinig. Nagsasabi siya ng totoo, agrabyado siya, pero bakit parang siya pa ang mali? Binaba ni Jane ang tawag at saka pinadala ang litratong nakuhanan noong makita niya na may kasamang iba ang kasintahan. Isang linggo pa ang lumipas, tumawag din si Zoren. Pwede ba tayong magkita Jane? Gusto ko lang makipag-usap. Pakiusap ng binata. Sige, malamig na tugon ng dalaga. Sa lumang parke sila nagkita kung saan palagi silang nagdi-date at bumuo ng maraming magandang alaala. May iba na ba, Zoren? Malumanay na tanong ni Jane. Wala, diretsyong sagot naman ng binata. Nakita ko kayo, may litrato ako. Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Ayoko masaktan kay Jane. Pero gusto ko lang naman yung totoo kahit na masakit. Mahirap bang ibigay yun? Ano ang totoo? Tanong muli ng dalaga. May iba na, Jane, I'm sorry. Mas masaya ako kay Celine sa pagkasama kita. Masyado na kasing toxic ang lahat. Hindi na ako masaya sa'yo. Iyon ang totoo. Prangkang tugong ng binata. Napatakip lamang ng bibig ang dalaga habang bumabagsak ang mga luha sa mata. Then why did you propose? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Kasi lagi kang nagpaparanig noon. Lagi gusto mo iyon ang pag-uusapan. Gusto ko lang nang gumaan ang nararamdaman mo, pero hindi ko gustong pakasalan ka. Ayoko na. Mas madali sana kung pinutol mo na ang lahat. Sana iniwan mo na lang ako. Sana hindi ka na lang nag-propose para hindi ako umasa. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Napahugulgol ang dalaga sa narinig. Pero salamat sa pagiging totoo. Magmula ngayon, malaya ka na. Tumayo si Jane at saka lumakad palayo sa kasintahan. Halos manurog siya at ang kanyang buong pagkatao habang pinapaalam sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala na hindi matutuloy ang kasal. Para bang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas bago makausad si Jane sa masakit na pangyayaring iyon. Kaya ngayon, sumapit na naman ang araw na sana'y nakatakda siyang ikasal. Tila ba isang kurot sa puso na alalahanin pa iyon. Mula sa panandali ang pagbalik sa alaala ng nakaraan, muling nabalik si Jane sa kasalukuyan na may kumatok at pumasok sa kanyang silid. Aga mo nagising mukhang mayroong excited, biro ng ina ni Jane. Medyo nga po ma, grabe. Napakadami kong pinagdaanan sa lumipas na mga taon. Hindi ako makapaniwalang na kaya ko ang lahat ng iyon. Huminga ng malalim si Jane at muling pinakiramdaman ang pagyakap ng malamig na hangin sa balat. Tara na ma. Isinarado ni Jane ang bintana at saka nakangiting lumabas sa silid. Naging abalang araw na iyon para sa kanya. Bagamat maraming gawain, walang paglagyan naman ng saya na nadarama niya ngayon sa tapat ng simbahan. Habang unti-unting nagbubukas ang pintuan, bumalik si Jane sa alaala na mapait na nakaraan. May kaunting luha sa mga mata at ngiti sa labi niyang sinambit na, ngayon, pinapalaya ko ng sarili ko sa sakit at pait na dinulot mo. Ngayon, pagkakataon naman para ako na yung sumaya. Lahat ay mayroong hangganan, pero bawat hangganan ay mayroong naghihintay na bagong simula. Suot ang puting damit, habang nilulukuban ng belo ang mukha at hawak-hawak ang bugkos na naggagandahang bulaklak. Lumakad si Jane patungo sa altar kung saan nag-ihintay ang lalaking tunay na itinakda para sa kanya. Para sa lalaking dapat ikakasal sa akin sa takdang araw na ito, sana ay masaya ka na ngayon. Masaya na ako pero
Mas sumaya nang malaman kong sinagip ako ng Panginoon mula sa maling tao at dinala sa taong muling bubuo sa akin. Ngayon, naghihintay sa harapan ng altar ang lalaking pinaramdam sa akin kung paano ang mahalin ng totoo at ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Kaya pala nangyari ang mapait na nakaraan upang malasap ko ang napakasayang kasalukuyan. Salamat. Dahil ngayon, matatapalan na ang bagong alaala ang lahat. Masaya na ako at mas magiging masaya pa. Ikinasal si Jane sa lalaking nagngangalang Gerald, isang engineer sa kilalang kumpanya. Ngayon, ay nagdadalang tao na siya sa una nilang supling. Minahal siya ng lalaki ng higit pa sa inaasahan niya. Kaya wala na siyang mahihiling pa sa Diyos dahil lahat ng hiniling niya ay isinakatuparan sa buhay ng lalaking kasama niya ngayon.